Judith, sabi ko naman sa'yo, kung hindi rin lang importante ang sasabihin mo, bukas na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ang panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko. Pero kailangan mo ring malaman ng mga problema sa bahay na ito dahil ikaw ang padre ni pamilya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang unang 6 na taon ng mag-asawa ang pinakamahirap dahil yun ang mga panahon na nag-a-adjust pa lang sa isa't isa ang magkabiyak. Paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Judith sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat naman at tapos ko nang linisin ang kwarto namin ni Victor. Pag alis ni Glenn, yung kwarto naman niya ang lilinisin ko. Ay, Jack, na ang dami na namang dumi dun. Ang dami na namang lamok at mga ipis dito sa bahay. Kung bakit naman kasi ang tamad nitong bayaw ko. Kwarto lang naman niya ang lilinisin. Hindi pa niya magawa. Pati maruruming damit niya. Namamaho at tambak na bago labhan. Ate Judith, papasok na ako. O sige, Glenn, mag-ingat ka. Mag-aaral lang mabuti. Don't worry, ate. Ginagawa ko yan. Sige, bye. Sige. Ayun, umalis na siya. Makapunta na nga sa kwarto niya para makapaglinis na dun. Ano ba yan? Ang asim ng amoy ng kwarto. Paano niya kaya naaatim na matulog sa ganitong kwarto? Kailangang malinis ko na ito. Dahil Chuck, ako rin ang magliligpit ng pinagkainan ng bayaw ko. Mukhang ang sarap nitong dala mong cake, Juliet. Siyempre, masarap yan. Ako yata ang nag-bake. Thanks, ha? Oy, sandali. Patitikimin naman kita ng ginawa kong salad. Uy, sige, gusto ko yan. Wait lang, ha? Oo. Baho mo naman. Amoy sigarilyo. Wala naman nakasinding sigarilyo dito, ha? At saka ang alam ko, hindi naninigarilyo sina Judith at Victor. Kaya naman pala mabaho eh. Ang daming upos ng sigarilyo dito sa ashtray. Ano ba yan? Juliet! Oh, heto na ang ginawa kong chicken salad. Friend, sino naninigarilyo sa inyo? Ha? Ang dami kasing upos ng sigarilyo sa ashtray. Oh. Ay, naku, pasensya na. Hindi ko pa pala naitatapon yan. Naku, sa bayaw ko yan, si Glenn. Ang lakas kasing manigarilyo nun. 20 pa lang. 20 pa lang? Di wala pang trabaho yun. Oo, pinag-aaral pa siya ni Victor. Mahigit 1 taon pa bago siya makagraduate sa college. Ang galing naman niya. Wala pang sariling pera, may bisyo, no? Huhulaan ko, Judith. Siguro tamad yun, ano? Hindi mo lang makatulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing mo naman. Bakit mo alam? Dahil marami na po ako nakitang ganyan mga estudyante ngayon. Ay, okay lang naman sana kung hindi siya tumulong sa mga gawain dito sa bahay. Ang gusto ko lang naman sana linisin naman niya ang kwarto niya at ligpitin ang pinagkainan niya. Dahil alam mo ba, madalas, siya naman ang huling kumakain sa aming lahat. Ay, naku, Judith. Alin, kung ako naging hipag niya, dadakdakan ko siya ng umaatikabo. Hindi ubra sa akin na ganyang ugali. Okay naman si VJ, Victor. Wala siyang problema sa pag-aaral niya. Buti naman.
Kaya nga ba, ayoko na mag-opisina ka pa eh. Para mas naaasikaso mo kami ng anak natin. At tama naman ako sa pasya ko. Kumusta naman ang trabaho mo? As usual, maraming gawa. Kaya lalo akong nagsisipag eh. Alam mo Han, may hinahabol akong promotion. Pag nakuha ko yun, lalong lalaki ang kita ko. Victor, Oh, may gusto sana akong sabihin sa'yo. pwede ba bukas na lang yan, Juliet, kung ano man yun? Masakit ang ulo ko eh. Gusto ko na matulog. Wala ka ng pera? Bakit? Ang alam ko lagi kayo binibigyan ni Kuya Victor. Oo nga, kaso may mga binayaran ako sa university. Nahiya na akong manghingi kay kuya. Kaya ikaw na pinuntahan ko. Bigyan mo na ako, kuya. Para naman may panggastos pa ako sa loob ng natitirang 3 days ng pasok ko. Oo, sige, bibigyan kita. Pero may papaalala ako sa'yo. Ano yun, Kuya Mario? Sana, huwag mong gawin kina Kuya Victor ang mga ginawa mo nung naroon ka sa bahay namin. Ha? Mahiya ka naman sa kapatid at hipag natin. Kuya Mario naman. Nagpapaalala lang ako, Glenn. Para sa kabubuti mo ang sinasabi ko. Hi, Ate Judith. Oh, maaga ka yata ngayon, Glenn. Oo, ate. Wala kami sa last subject eh. Sino yung babaeng Si kasama mo? Sheila, girlfriend ko. Oh, ate. Dito muna kami sa room ko, ha? Ha? Nagawa lang kami ng assignment. Ano? Bakit dyan pa sa kwarto? Ay, naku anak. Masaya ako't dinalaw mo ko. Nagkita tayo. At nakita ko rin ang aking apo na si VJ. Kaya lang ikaw parang hindi ka naman yata masaya. Masaya naman po ako, Nay. Oy, bakit parang matamlay ka? May problema po kasi ako. Manugang ko ba? Aba, dapat pag-usapan nyo yan ng mahinahon at maayos. 6 na taon pa lang kayong mag-asawa. Ganyan na. Hindi naman po si Victor ang problema eh. Ang bayaw ko po, si Glenn. Yung nakatira sa inyong pinag-aaral ng asawa mo. Opo. O bakit? Ano bang problema mo sa kanya? Hindi bali na po yung pagiging tamad niya eh. Kaya kong pagpasensyahan. Pero ang hindi ko po matiis ay yung ginawa niyang motel ang bahay namin. Ha? Nagsama po siya ng babae sa kwarto niya kahapon. Girlfriend daw niya. Sabi gagawa lang daw ng assignment. Oh. Halata namang hindi yun ang ginawa sa kwarto. Baka naman assignment nga yung ginawa, anak. Hindi po, Nay. Ang tagal nila eh. Ha? At halatang bagong gising sila nang lumabas ng kwarto. Ah. At saka kung pag-aaral talagang gagawin nila, bakit sa kwarto pa niya dinala? Ay, nakakainis talagang lalaking yun. Walang respeto sa akin. Ay, di nga tama yun. Gusto ko na po talaga siyang pagalitan kahapon. Nagpigil lang ako. Anak, kausapin mo si Victor. Para sabihan niya yung kanyang kapatid. Hindi ko nga po alam kung paano ko to sasabihin sa asawa ko. Tuwing susubukin ko siyang kausapin, lagi siyang pagod sa trabaho. Aba, di maaari ang ganun. Dapat pakinggan kanya dahil ikaw ang asawa. At dapat malaman niya ang problema para malutas. Lalo na at ito tungkol doon sa kanyang kapatid. Judith, sabi ko naman sa iyo, kung hindi rin lang importante sasabihin mo, bukas na lang. Pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ng panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko.
para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko, pero kailangan mo ring malaman ng mga problema sa bahay na ito. Dahil ikaw ang padre ng pamilya. Victor, hindi ko kailangan ng maraming salapi. Kung hindi naman ako nire-respeto ng mga kasama ko. Ano ba ibig mo sabihin? Diretsuhin mo na. Si Glenn, kaya kong tiisin ang pagiging tamad niya eh. Ang pagiging burara. Pero ang hindi ko talaga matitiis ay ang gawin niyang motel itong bahay natin. Kahit na narito ako. Ginawa yun ng kapatid ko? Oo. Pinag-aaral mo tapos ganyan ang gagawin. Walang respeto. Kausapin mo siya ha. Ikaw ang higit na dapat magsalita sa kanya dahil ikaw ang kapatid niyang panganay. Loko talaga na lalaki yun ah. Ginawa din pala sa inyo yun? Ibig mo sabihin, Mario, dati na niyang ginagawa magdala ng babae sa bahay? Oo, Kuya Victor. 2 babae ang dinala niya sa amin. Kaya nga nag-away sila ng asawa ko eh. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin agad? Sorry Kuya. Nag-alala kasi ako eh. Na baka hindi mo tanggapin si Glenn pag nalaman mo. Ayaw na nga ng asawa ko na nasa bahay siya. Pero kinausap ko siya. Sinabihan ko na wag mo nang ulitin yun. Sumusobra na ang lalaking yun. Dapat nang matigil ang kanyang kalokohan. Walang yaka. Ano ko? Kuya, bakit mo naman ako sinuntok? Nagtanong ka pa? Bakit mo ginawa kina Kuya ang ginawa mo sa bahay namin? Ha? Inabuso mo ang kabaitan ng asawa ko. Akala mo siguro hindi sasabihin sa akin ang pangit mong ginawa, no? Bang, Bakit mo ginawang motel ang bahay namin? At Kuya. ang bahay ng Kuya Mario mo? ano ko, Kuya, sorry na. Sorry. Kung si Mario pinalagpas ang ginawa mo, ako hindi. Ito ang tandaan mo, ha, Glenn. Ayoko nang maulit pa ang ginawa mo. Kapag inulit mo pa yun, pahihintuin na kita sa pag-aaral at paalisin kita dito sa amin. Kuya Victor. Sundin mo kami, Glenn. Nag-aaral ka pa. Gumagalaw ka na ng babaeng hindi mo naman asawa. Paano kung mabuntis mo yun? Hindi ka nakapagtapos. Hindi ka na nahiya sa asawa ko? Hindi mo na nirespeto? Tandaan mo ang sinabi ko, Glenn, ha? Gagawin ko yun kapag hindi ka nagbago. Ay, kayo po pala, Nanay Elang. Glenn, nariyan ba si Judith? Opo, puntahan nyo na lang sa loob. Ah. Papasok na ako sa university. Sige. Sige po. Oo, sige. Kayo pa lang dumating, Nay. Oo, anak. Pinapasok na ako nung bayaw mo. Papasok na raw siya sa eskwela. Anak, kumusta na siya? Nagbago na po siya, Inay. Hindi na po siya tamad ngayon. At lalong hindi na rin siya nagdadala ng babae rito. At ang nakakatuwa pa po, humingi po siya ng dispensa sa akin dahil sa kanyang ginawa. Sabi ko na sa'yo eh. Dapat talaga kahit na anong problema, pag-usapan ninyong mag-asawa. Hindi yun, wala na kayong panahong mag-usap. O di ngayon, tahimik na ang inyong tahanan. Isa sa susi ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ay kung sila'y handang makinig sa isa't isa. May iwasan ang alitan at mananatili ang kapayapaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinipili niyo ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka. Makatutulong ang salaping yon sa ikahahaba ng buhay mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan mapagbiro ang buhay, kung kailan abot kamay na ang kaligayahan, ay tsaka naman darating ang mabigat na suliranin. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, kumusta lakad niyong magkapatid? Jessie, Elsie? Tsaka na lang mo natin pag-usapan mo na yun, Tay. Papagod ho kami. Tama po si ate, Tay. Pagod po kami. Sakit nga yung ulo ko eh. Mamaya na kayo pumasok ng kwarto. Maupo lang kayo. Bakit ho? May nililihim kayo sa akin eh. Sabihin niyo, anong kinalabasan ng pagsusuri kay Elsie? Tay. Oh, umiiyak ka. Sabihin niyo kung ano ang problema. Ano ang sakit mo, Elsie? Elsie, nandyan si Rovic. Dala na yung wedding ring nyo. Ate Jessie. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit pa ganun? Bakit ako pa? Bakit kung kailan ikakasal na ako? At saka pa ako nagkasakit ng ganito? Pagsubok lang yan sa'yo, kapatid ko. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Maaari ka pa namang gumaling kung mauoperahan ka. Pero wala tayong pera para doon. Di ba sabi ni Itay, lalapit siya sa kanilang opisina. Tapos ako naman, hihingi ako ng tulong doon sa mga sangay ng pamahalaan na pwedeng makatulong sa iyo. Lahat gagawin namin. Gumaling ka lang. Natatakot ako, ate. Maraming namamatay sa sakit na ito. Basta, lakasan mo loob mo. Umasa ka at humingi ng awa sa Diyos. Malaki ang kanyang magagawa dahil walang imposible sa kanya. Si Rovic. Gusto ko nang makipag-break sa kanya. Ang ganda, hindi ba, Elsie? Maganda nga, Rovic. Maganda, pero ayaw mo namang isukat ang singsing. Bakit ba malungkot ka? Dapat nga magsaya tayo dahil 1 buwan na lang, kasal na natin. Rovic, huwag na lang nating ituloy ang kasal. Ano? Elsie, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Matagal na nating hinintay ito. 3 taon. I'm sorry. Hindi ko naman gustong saktan ng damdamin mo. Kaya lang, siguro talagang dapat na mangyari ito. Ano bang problema? Bakit bigla kang nagkaganyan? May sakit ako. At maaaring hindi na rin magkaanak dahil dito.
Yun pong sabi niya, Mami. Oh my God. Kawawa naman pala siya. Pero maaari naman siyang gumaling kung maaoperahan. Stage 2 pa lang naman ang sakit niya eh. Pero maaari ding hindi. Dahil marami talaga namamatay sa sakit na yun. Mami, At tama siya. Baka hindi na rin siya magkaanak. Dahil sa mga matatapang na gamot na ilalagay sa kanya. Anak, mahirap yun. huwag niyong sabihin gusto niyong layuan ko si Elsie. Ikaw lang mag-isa ang naging anak namin ng daddy mo. Kaya pangarap ko sana magkaroon ng mga apo sa'yo. Pero sa kalagayan ngayon ni Elsie, maaaring hindi na matupad yun. Mas importante sa akin na makasama siya dahil mahal ko siya. So please, Mami, huwag niyong tutulan ng kaligayahan ko. Napasyal po kayo, Tita Prima. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iya. Sinabi sa akin ni Robic ang tungkol sa iyong sakit. Totoo po yun. May stage 2 breast cancer po ako. Naaawa ako sa iyo at nanghihinayang. Gusto pa naman sana kita para sa aking anak. Kaya lang, alam mo naman ang pangarap ko, di ba? Ang magkaroon ng mga apo dahil nag-iisang anak ko lang si Robic. Alam ko po. Kaya nga po masakit sa akin. Nakipag-break po ako sa kanya. Para malaya siya makahanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng mga anak. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya yun sa akin. Kaya ang pakiusap ko, ikaw na sana ang kusang lumayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis ka rito. Lumipat kayo sa ibang lugar. Yung hindi alam ng anak ko. Bibigyan kita ng malaking halaga na magagamit mo sa iyong operasyon. Binibili niyo ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka sana, Elsie. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Hindi niyo na ako kailangan bayaran. Huwag kayong mag-alala. Kusa akong aalis. Robic? Bakit ka naglalasing, anak? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Bakit yung ginawa sa akin ito, Mami? Bakit? Akala ko pa naman mahal niyo ko. Hindi pala. Sarili niyo lang ang mahal niyo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maunawaan. Umalis na si Elsie. Kasama ng kanyang pamilya. Ha? At hindi ko alam kung saan nagpunta. Pero nag-iwan ng sulat sa akin ng ate niya, si Jessie. Siya ang nagsabi sa akin ng ginawa ninyo. Anak. Ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Para magkaroon ka pa ng chance na magkaanak. At may mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Ginawa niyo yun para sa sarili niyo kasiyahan. Selfish kayo, Mami. Robic! Si Elsie lang ang kaligayahan ko, kaya napakasakit ng ginawa niyo. Kaya kong mabuhay kahit wala kaming anak. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Kaya hanapin ko siya. At kahit alisan niyo pa ako ng mana, hindi ko siya iiwan. Pinsan, huwag kang magalit kay Tita Prima. Hindi lang naman sarili niya ang iniisip niya.
kaya pinalayo sa'yo si Elsie. Kundi ang kabutihan mo rin. Hindi ako liligaya sa sinasabi niyong kabutihan ko. Kaya please, tulungan mo na lang akong hanapin sina Elsie. Pero, Robbie... Pwede bali na. Kung hindi mo ako kayang tulungan, ako na lang mag-isang kikilos. Huwag kang pagalit, pinsan. Hindi naman kita maaaring pabayaan. Nalulungkot ka na naman, anak. Naaalala mo na naman si Robic. Lilipas din po ito, Itay. Malilimot ka rin siya. Ipapanalangin ko na lang na sana malimot din niya ako. At makahanap siya ng babaeng mas karapat-dapat sa kanya. Elsie, huwag ka nang umiyak. May good news pa naman kami sa'yo ni Itay. Ha? Anong good news? Sa isang linggo, maaari ka ng operahan, anak. Totoo po? Oo. Naipon na namin ng ate mo ang mga tulong para sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Gagaling ka na. Ipapanalangin natin sa Diyos ang tagumpay na gagawin sa iyo. Bakit maraming pagkain sa mesa, Itay? Ate Jessie? Celebration natin yan, anak, dahil tagumpay ang ginawang operasyon sa'yo. At saka pupunta ngayon yung tumulong ng malaki sa iyo. Mabuti naman. Makikilala ko na pala siya. At mapasasalamatan. Oo. Hindi ang pasasalamat mong kailangan ko, Elsie. Kundi ang pag-ibig mo. Rovic? Hinanap niya tayo, Elsie. At natagpuan niya. Anak, siya ang talagang tumulong sa'yo. Dakila ang pagmamahal sa'yo ng iyong nobyo. Rovic? Ngayon naman siguro, maaari na nating ituloy ang naudlot nating kasal. Pero, ang mami mo... Naunawaan na niya tayo. Kaya please, huwag ka nang tumanggi. Rovic. Rovic. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Elsie. Oo. Pumapahig na akong ituloy natin ang ating kasal. Mahal, hindi ka pa ba tapos dyan? Abay, baka naiinip na si Mami Prima sa kotse. Mahuli na rin tayo sa graduation ni Junior. Narito na ako, mahal. Ginawa ko pang regalo natin sa ating panganay. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang. Bagong kasal tayo. Ngayon, 2 na ang ating anak. At ang isa, magtatapos na ngayon ng high school. Napakabuti talaga ng Diyos sa akin, Rovic. Pinagaling niya ako sa sakit ko. Niloob pa niyang ikaw ang maging kabiyak ko. At hindi natupad ang kinatatakutan mo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng 2 mapapait na mga anak. Kaya marapat lamang na lagi natin siyang purihin at pasalamatan. Walang imposible sa kanyang magagawa, sabagat siya ay makapangyarihan
at totoong dakila. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sir, tama na po. Natatakot na po. Ngayon ko pa bang matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko sahod mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Openg, ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba, hindi ka pa matapos. Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po, ihinto ko muna itong paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang pasayarong natapat sa akin. Sige, sakay ka na. Ayoko nang sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Iba kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita at nakalaan akong maghintay. Bakit yan ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinaloloko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Basta! Buwas-buwasan mo yung pagigimik-gimik mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag ka magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Ano ba? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakipot pa ito.
Ito naman gusto mo. Tama na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. O, sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Ho? Magkatabi tayong matutulog. O, ano, Glenda? Kumusta na si Openg? Hindi ba naman yung siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, Ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niyo siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, ay maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasama niyo? Ay naku, Ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Pagsabihan niyang manugang yung irresponsable. Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Bang mo talaga. Nakakabalik ka, okay mo? Tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag Hindi. nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, sir eh. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga mahuhula. Glenda! Walang hiya ko talaga. Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Hutas ka kasi! Ikaw din ba ba? Malanding ka, kakalbuhin kita! Tama na! Matagal ka na palang inaabuso ng manugang ko. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Mang Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, sana hindi na lumaki ang problema. Ayun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita.
Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa'yo, mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo yun nagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo. Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kainaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o, hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Eto ang tseke. Kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iniisip mo bang baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mong barko. Oo nga, Ramon. Ano nangyayari? Ang barko, parang lulubog. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Hindi biro ang malayo sa pamilya, mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang sa kanyang panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter eh. Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin eh. Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Tama ka. Kaya tuloy ang iba. Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko eh. Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? Paano? Puro layaw ang inaatupag pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito eh. Ay, naku, makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online eh. Ay, si Lota yun na sa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makumusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes, ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko eh. Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit si Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yun sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private. Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin eh. Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko eh. Kasi nalilibang na kami, kumikita pa po ang business natin. Salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung 2 mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binebenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. Sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat, ha? At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa mga sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala nyo na ako. Anak naman, mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit eh. Ako lang ho na ay iba.
Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Total, matibay naman pala yung bibili niya eh. Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko eh. Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? May outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane eh. Bakit? Anong meron? Birthday ko, kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, ah. Thank you. Pero, pasensya ka na. Hindi ako po pwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order eh. Minsan lang naman ito eh. Tsaka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero, Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising. Hindi ako dalawin ng antok eh. Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ko eh kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito. Dahil kompleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon. Anong nangyayari? Ang barko para lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. Baka kung ano na nangyari kay Itay. Ako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pupunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter pero patay na siya. Ano ho? Hindi! Ang asawa ko! Si Itay, wala na. Hindi. Hindi ang asawa ko! Lourdes. Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lota,
Kiramay kami. Nakikiramay kami. Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin ito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lota, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota. Ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko man lang nagawa ang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan. Dumalangin ka lamang sa Kanya ng taimtim. Totoo po, Itay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain. Di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. May nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa? Oo. Bakit ganun? Dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha? Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing nyo ah. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Matalinong gawain ang mag-impok para sa kinabukasan. Sumapit man ang kahirapan, mayroon pa ring mapagkukunan. Mananatili rin ang katatagan ng tahanan sa kanyang panahon. Bakit naman po kayo mag-aalala, Lolo? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, apo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi mauunawaan ng mga kabataan ang paghihigpit ng mga magulang kahit na nga ipaliwanag pa sa kanila ang magandang layunin nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Joanna sa ating dunang sa kanyang panahon. Nasaan si Joanna? Nasaan ang batang yun, Itay? Bakit ba nagagalit ka na naman sa apo ko nati? Ang babaeng yun, Itay. Nalaman ko na kay bata-bata pa nakikipagnobyo na. Baka naman chismis lang yung nasa hagap mo. Itay, nakita ko silang magka-holding hands nung lalaki. Nakatakbo nga lang kagad ang apo nyo eh.
bahay kung inabutan ko yun. Sinabunutan ko na yun sa kalye. Puminahon ka nga natin. Hindi malulutas ang problema ninyong mag-ina kung magagalit ka at sasaktan na naman ang anak mo. Itay, alam niyo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ayokong matulad siya sa akin. Kaya sana naman wag mo siyang konsintihin. Hindi ko siya kinukonsinti, anak. Ang ibig ko lang, mag-usap kayo ng mahinahon at maayos upang huwag namang magrebelde sa'yo ang aking apo. Salamat po sa inyo, Lolo. Niligtas niyo na naman ako sa galit ni Inay. Pero hindi ko rin gusto yung nalaman ko, apo, ha? Po? Nakikipagnobyo ka na. Hindi pong pangatapos ang high school. Sorry po, Lo. Napilitan lang naman ako nasagutin siya kasi ang kulit. Tsaka, madalas niya po ako nililibre. Tingnan mo yan. Ikaw pa pala ang naglalaro sa pag-ibig. Mali rin yun, Joanna. Baka ikapahamak mo yan. Sorry po. Hayaan niyo. Makikipag-break na ako sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Promise. Apo, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ina. Kaya sana, sumunod ka naman. At huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka ng iyong ina. Hindi na siya nag-asawa dahil sa iyo. Ibinuhos niya sa iyo ang kanyang panahon. Pahalagahan mo naman sana yun, apo. Pino, nakarating na ba sa yung usap-usapan ng mga kanayon natin? Marami namang pinag-uusapan ng mga yun eh. Alin ba doon, Isko? Ay, yung pagdating ni Doña Ingrid. Sabi nila, binibili daw ng Doña ang lupa nila sa mataas na halaga. Ano? Bakit daw? Anong gagawin ng Donyang yun sa lupa? Balak daw magtayo ng subdivision. Ikaw ba? Kung bibili nitong lupa mo, papayag ka ba? Ang sarap nga pala nitong alak na binigay ni Doña Ingrid. Buti na lang, kinuha niya ako para maging tauhan niya. Nakatikim ako ng masarap na alak. Inay, mukhang mahal yung alak na iniinom mo ah. Saan galing yan? Kayo pala, Itay. Kay Doña Ingrid. Binigay niya. Bakit ka naman niya binigyan? Itay, hindi lang ako ang binigyan niya. Lahat kami ng mga tauhan niya. Kayong lahat? Bakit ikaw ba? Kinuha ka rin ng tauhan? Opo, sabi. Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa anak niyo. Ako pa. Oy. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa Donyang yon. Masalapi yon at kaya kang ipapatay. Si Itay naman, oh. Itay, relax lang. Hindi niya gagawin sa akin yon. Dahil magtatrabaho ako ng gusto sa kanya. Magkakapera ako doon, Itay. At pati ikaw, maambunan. Malaking halaga po ang alok niya, Mang Pilo. Sapat para makabili kayo ng lupa sa ibang lugar at makapagsimula uli. Tapos ka na bang magpaliwanag, Tinoy?
Po? Alam mo, kaibigan ko ang tatay mo. Kaya kita pinatuloy dito sa bahay namin at pinakinggan. Salamat po. Pero hindi ibig sabihin noon, papayag na ako sa alok ng amo mo. Mang Pilo, Amo mo ang donyang yon, hindi ba? At kaya mo ko kinukumbinse dahil iyon ang utos na sa'yo. Pwes, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo na sa kanya na lang ang salapi niya. Mas mahalaga sa akin ang lupa ko. Minana ko pa ito sa mga ninuno ko. Saka mas marami pa akong kikitain. Basta nasa akin lang ito. Sobra naman ang donya na yun. Makasarili. Walang malasakit sa mga magsasakang naririto. Ganong taga rito rin naman siya. Kaya nga po, pati yung lupain pang sakahan dito, gusto niyang perwisyuhin para lang mapagtayuan niya ng subdivision? Kaya nga labis akong nalulungkot at nag-aalala, Ate Joanna. Lo, bakit naman po kayo nag-aalala? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, Apo. Opo, Lolo. Nay. Basta ito ang gusto kong ipangako ninyo. Kahit ano mangyari, hindi ninyo ipagbibili ang lupa natin. Mangako kayo. Ano po, Doña Ingrid? Narinig mo ang sinabi ko, Tinoy? O bakit? Dinadaga ba dibdib mo? Hindi mo kaya? Kasi sabihin mo lang. Marami akong pwedeng utusan. Sa kanila ko na lang ibibigay ang malaking halagang ibabayad ko. Doña Ingrid, huwag naman po. Kung Wala ganun, naman po akong sinasabing ayoko eh. gagawin mo utos ko. Siyempre naman po, malaking halaga yata yun. Pero maghahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Kung hindi ka makakuha ng magandang tiyempo, kahit ubusin mo sila, ako ang bahala sa'yo. Pero Itay, igagabihin na po ako ng gusto kapag ngayon pa ako nagpunta sa bayan. Dati baka magbagong isip nung kausap ko. Pag hindi mo nadala sa kanya mga ani natin na gusto niyang bilhin. Sayang naman yung malaking halagang ibabayad niya. Puntahan mo na lang, anak. Gamitin mo yung sasakyan ng kapitbahay nating si Leonor. Nakausap ko na siya. O sige na nga po. Aalis na ako, Itay, para naman makauwi pa ako. O sige, mag-iingat ka, ha? Opo. Ikaw naman na po. Po, Saan ka ikaw mo pupunta? dun sana sa birthday ng best friend ko, Lolo. May sayawan daw kasi dun eh. O siya, sige. Magpunta ka. Pero, mag-iingat ka, ha? Opo. Totoo, Lo? Bye kayo? Oo, sabi eh. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Lolo. Thank you. Ay, at higit sa lahat, ha? Magpapakabait ka. Opo. Lagi mong susundin ang iyong ina. Lolo, nandito na po ako. Hindi ako nagtagal doon sa sayawan para maunahan ko sa pag-uwi si inay. Lo, nakita ko lumabas na nagmamadali si Mang Tinoy. Anong ginawa niya dito? Huh? Ba't ganun? Hindi sumasagot si Lolo. At saka, bakit nandito yung kutsyon? Ha? May dugo yung kutsyon! Si Lolo Pilo! Lolo Pilo! Kaya pala tayo pinaalis ni Itay. Dahil kung narito tayo,
Malamang pati tayo pinatay ng Tinoy na yun. Napakasama niya. Sila ng amo niya. Hindi na siya naawa kay Lolo. Pinatay pa niya. Pinagsasaksak. Tapos siya tinakpan ng kutsyon. Ang sama nila. Ang sama nila. Napakabait ng lolo mo, anak. Tinulungan niya akong bumangon mula sa aking pagkadapa sa iyong ama. At ngayon naman, iniligtas niya ang buhay natin. Dapat makulong yung Mang Tinoy na yan at yung amo niya. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa lolo. Oo, Joanna. Bibigyan natin ng katarungan ang silapit ng lolo mo. At tulad ng pangako ko sa kanya, hindi natin ipagbibili ang lupang ito. Ako rin po, Nay. Tutuparin ko yung pangako ko kay Lolo. Magpapakabait na po ako. Lagi ko na kayo susundin. Tuloy ang fiesta, fiesta ng talento. Tinatawagan ang lahat ng amateur at professional Filipino filmmakers sa buong bansa. Makiisa sa 2021 MBC Short Film Festival. Ibahagi ang mga kwento ng tagumpay ng Pinoy sa hamon ng buhay. Ipadala ang inyong mga short film sa www.mbcfilmfest.com. Tatanggap kami hanggang June 15, 2021 lang. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang MBC Short Film Festival Facebook page. Ipagdiwang ang tibay ng Pinoy sa 2021 MBC Short Film Festival. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit number FTEB-114943 Series of 2021. May mga pangyayaring masakit at mapait. Ngunit pagkatuto ang hatid sa atin upang mapabuti ng landas sa kanyang